Sabi po rito ni Senator Amy Marcos, ni Super Ate, ano ang mahalaga sa pamilyang Pilipino? May kinalaman po ito sa charter change. Pero tignan niyo yung mga wordings niya rito. Ano ang mahalaga sa pamilyang Pilipino ngayon? Ano nga ba? Siyempre, basic needs, di ba? Sa palagay ko, ay hindi naman yung saligang batas. Oo naman. Hindi naman po yan. Wala naman silang pakialam ang taong bayan dyan eh. Di ba? Tayo-tayo lang yan at mga politiko. Ito pa. Hindi napapanahon eh. Now, my question is this. When is the perfect time to do that? Di ba? Kayo mga kababayan, let me ask you. When is the perfect time for the constitutional amendments? Or shall I say, constitutional update? Kailan po? When is the best time? Ngayon, ito po yan. The best time for this is this, mga kababayan. Kung ang pangangailangan ay naghuhumiyaw, lalo na paulit-ulit na yan, maraming pagkakataon na ilang dekada na yan na ina-identify talaga problema dyan, etong kahigpitan ng ating economic provisions sa ating saligang batas na mukhang disenyo pa noong 1935 Constitution pa yata. Na noon rationable talaga. Kasi meron talaga tayong ibang means para naman po magprotekta tayo bilang ating reserve wealth. Diba? So ngayong walang-wala na tayo, anong gagawin mo? Para kang nag-alkansya. Para kang nag-alkansya, nahulog ka ng hulog, samantalang pinapatay mo sa gutom ang sarili mo. Diba? Nagkakasakit ka na tuloy at mas malaki na ang gagastusin mo kumpara doon sa laman ng tiyan ng baboy na alkansya mo. Diba? So the perfect time is if the necessity arises. Doon po, Senator Amy. Sabi niya, at kung tutuusin, hindi lamang yung economic provisions. Marami talagang dapat palitan dyan. Alam mo naman pala yun eh. So why make harang-harang? Di ba? Ito pa. Kaya lang, unahin muna natin yung pagkain at trabaho. Ayan tayo eh. Sige. Now, for example, mga kababayan, kaharap natin si Senator Amy Marcos. Sayang, di available ngayon si Go Philippines eh. Siguro mamayang gabi, pagka mag-live tayo, pakontakin ko siya. O kaya siguro si Mami Peng naman po. Sino po ba sa gusto ninyo na i-guest po natin sa mamayang gabi? Si Mami Peng o si Go Philippines? O kung po pwede, available si Reaction TV. Diba? Pag-usapan natin. Sabi niya rito, kaya lang, unahin muna natin yung pagkain at trabaho. Alam nyo, yung ganitong banat na unahin natin muna yung pagkain, trabaho. Alam nyo po, ito mismo, ito po ay script ng mga trapo. Bakit? Sikmura. Trabaho. Yan ang mga banat no? Kasi yan po naman yung nararamdaman at yan naman po yung pinaka-main concern ng mga kababayan natin. Pero mga kababayan, yung mga issues na nangyayari sa paligid natin, deserve po nilang malaman ito. Deserve na mapaliwanag sa kanila. So hindi po nila dapat naririnig yung unahin natin muna yung pagkain at trabaho kasi po yun ang trabaho talaga ninyo. So problema natin para mag-provide ng pagkain na magmumula kapag may trabaho na. 'Di ba? Kung ano yung na-identify na, magparami tayo ng trabaho rito. Ang problema, hindi ayaw gawin ng gobyerno, magnegosyo. Umaasa ang bansa natin sa mga dayuhan. Nakikiusap tayo sa kanila na mag-invest dito. Ayaw mag-invest. Bakit? Duda sa mga Pilipino. Ang hinihingi lang nila, mag-i-invest kami dyan. Kayo buyer. Pangalawa, kami ang magpapatakbo ng negosyo namin. Ayaw natin. Tapos naghahanap tayo ng trabaho. Mariosep. Diba? Inconsistent ito kung tutuusin sa kanyang mga sa kanyang sinasabi. Diba? Mahalaga naman daw po. Biglang banat, diba? Sabi niya, mahalaga sa pamilyang Pilipino ngayon. Sa palagay niya, hindi naman daw po ang saligang batas.
Kasi hindi raw napapanahon. Tapos biglang dito kumontra na, marami naman daw po kasi kailangan talagang baguhin dyan. Pero kailan? Pagka si Sara Duterte na ba ang presidente? Ay, nako, Senator Amy Marcos. Masyado ka. You are so funny, sabi ni Quarantina.